Yun, so good afternoon mga ka-viewers. Mayroon tayong repair. Ito po ay isang spin dryer. Yan, yung kanyang brand ay yun, no? Yung kanyang brand Fuji Denso. At mayroon siyang model number JSD 681. Yan, 6.8 kilograms mga ka-viewers, ano, nakalagay. Yun, so ito yung ano niya, timer. Mayroong takip. Ayan, power spin dry. Yun. So Fuji Denso, powered by Fuji Denso brand. Ayan. So reklamo pala nito ng may-ari ay walang power mga ka-viewers, hindi gumagana. Yun. So hindi daw gumagana. So yan yung ating i-test. Tingnan natin kung totoo ay hindi gumagana. So yan. Pa-plug natin siya mga ka-viewers. Natin kung totoo bang hindi gumagana ito. Yan, naka-plug na. Yun. Yun, oh. Yan, walang ano, hindi umalog-alog. At kung tingnan nyo, pakinggan nyo mga ka-viewers, di ba? Lumalagitik naman yung timer. Yan, di ba? Lumalagitik yung timer. So ibig sabihin, good yung ating timer. Pero walang reaction, naka-plug yan mga kabers, baka sabihin nyo na hindi naka-plug. Naka-plug yan sa ating outlet. Yan. Naka-plug yan. So wala siyang power. So yun ang ating hanapan ng bakit siya walang power mga ka-viewers. So ngayon atin niyang i-open mga ka-viewers. Yan, baba ko lang yung aking camera or cellphone. Yun. Tapos i-open natin yung kanyang pinaka takip sa baba. Yan, yun. Open ko sa mga ka-viewers. Tingnan kung ano ang problema dito. So isa lang ang screw nito mga ka-viewers. Yun, Yun. Yun. So, yun siya. Yun siya. Yan. So atin itong i-open mga kamas at i-test natin yung motor kung saan ang problema dito. So na-repair na pala to. Yan, madami ng marami na siyang ang tawag diyan. Mayroon ng electrical tape. Ibig sabihin may naka-repair na. So yan. So bago pa pala dito tayo maghalongkat or mag-troubleshoot nito. So intro muna tayo mga ka-viewers. Yan, so atin na itong i-test. Yung dryer. So ito yung kanyang wire, ang daming dugtong mga kaberso, may dugtong. So dugtong pa dito. Tapos dito. Yan, na-repair na talaga siya. So akin muna yan mga kaberso. Yan. Itong tanggalin yung mga electrical tape niya. Lahat ng electrical tape. Yun. Yun. Yan. Babaklasin natin para natin kung saan ang problema nito mga ka-viewers. Yun. Tsaka ito. Meron na yun. Dami nitong daming mga kaso. Daming electrical tape. So yan. Natanggal na natin yung dalawang wire galing sa ating timer. Itong wire na to. So ngayon, ito-test natin itong motor mga ka-viewers. Tanggalin ko muna yung kapasitor. Ito yung kanyang gamit na kapasitor. Yan, kapasitor ito ng I think din. Fuji Denso din eh. Parang hindi ata ganito yung Fuji Denso. Yan. So test natin itong motor mga ka-viewers. So ang common nito, pag ganitong kulay, meron tayong kulay na ang tawag dyan, kulay gray, blue at saka
green. Yan. So mayroon itong ano, may nakalagay na marking binuhol. Ibig sabihin baka ito yung ano, ito yung pinaka either common or kung sa tingin ko ang common nito ay kulay blue mga ka-viewers. Itong blue yung common niya. And dahil naka-repair na ako ng ganitong motor na yung kulay niya ay ganito, pero hindi na ito sa ano, tingin ko parang hindi na ito motor ng Pujidenso mga ka-viewers. Parang naano na ata, parang napalitan na ata o wala pa, parang napalitan na ata ng motor. So ewan ko lang. So yan, so testing natin to. Kuha ko ng tester mga ka-viewers. Dito yun natin yung ating tester, yung aking tester. Tapos kailangan natin yun, kitang kita yung ating pagtitest. Yun, ay bumabata, wait lang. Yun, so kitang kita naman yung aking tester siguro. So tingin ko itong blue yung ating common. Yan yung kulay blue. So dito tayo. Tapos ito tayo sa kulay gray. Yan o. Ayun, naka-red tayo ng 86 ohms mga ka-viewers, mababa. Tapos sa green naman ay yan 175. Tapos itong gray at saka green, tingnan natin kung tataas pa ba siya. Pag tataas yan, good itong motor. Yan 260, 259 or 58, yun o. So ibig sabihin goods yung motor mga ka-viewers, walang problema yung motor dahil galing sa common niya kulay blue. Ito tayo sa sa tingin ko itong parang may buhol. Ito ata yung ano ito ata yung pinaka line capacitor niya. Mababa man talaga yung line capacitor. Yan o, 86. So 86 yung dito sa common blue at saka sa gray yung may buhol. So yun o, 86 ohms. Tapos dito tayo sa kulay green, yan o, 170 ohms mga ka-viewers. Ibig sabihin ito na talaga yung ating pinaka line capacitor. Tapos yung single capacitor itong kulay green mga ka-viewers. Yan. So yan po yung ating pinaka linya mga ka-viewers. Yan. So yun na yun sa mga ka-viewers. So matik itong blue yung kanyang common yung blue. Dahil ito naman yung nakakonect dito sa ating pinaka line 1 ng ating power cord. Tapos itong dalawa naman, itong gray at saka green, ito naman yung sa capacitor. Pero dahil itong pinaka gray ay mababa yung reading niya, yan 86 lang. Ibig sabihin, ito po yung ating pinaka line capacitor. Tapos ito namang sa kabila, yung green, medyo mataas dahil 100 plus, 173. Oh, ito yung ating pinaka single capacitor. Yan. Ngayon, pag ating i-add itong dalawa, line capacitor at saka single, or yung sa linya ng ating, sa madaling salita, sa linya sa ating capacitor, ay mas tataas ito. Oh, 200 plus na, 260 59. Oh, di ba? So, goods ang ating motor. Ngayon, dito naman tayo sa timer. Paano ba ito i-test yung timer natin mga ka-viewers? So, ito. Wait lang. Yan, iikutin ko sa taas ha. Ito. Yan o. So, iikutin ko siya mga ka-viewers. Yan, naikot na. Yan o, lumalagitik na o. O, lumalagitik. O, diba? So, yan. Okay, sa tingin ko okay ng timer dahil lumalagitik eh. So, yan. Atin na ititest yung dalawang wire sa ating timer. So, test natin to. Ito. Itong dalawa na to. Dapat magbabasir ito. Maganon siya mga ka-viewers o. Yan, dapat mga ganon yan, mga baser. So, test natin siya. O, yan, wala. So, wala siya mga ka-viewers, oh. So, wala siya, diba? Wala. So, pero lumalagit din naman yung timer. So, ito mga ka-viewers, oh. May nakita ba kayo dito? Yan o, may dugtong. Yan, meron siyang dugtong. So, nagduda ako dito sa dugtong, eh. So, atin itong kakalasin. Yan. Yan, oh. Ayun, pala mga ka-viewers, oh. So, tingin ko tanggal yung natanggal yung natanggal, hindi maganda yung pagka-splice. Yan o, maiksi yung isa.
Ayun o. Ginaganon ko lang na ano na eh, nahatak na eh. So hindi siya na-splice ng maigi or kumakalas ata or kumalas. Yan. So ngayon, titest na naman natin ito. Itong dalawang linya na to. Ito. Yan o. Ito at saka dito. Ayun, nagbabaser. Ayun, good na mga good pala talaga yung timer mga ka-bears. Yan, nag-off na. So on ko siya uli. So on natin yung timer. So ito. Ayan o. Oh, nagbabaser naman yung timer eh. So good yung timer. So ang problema lang pala ito. Itong dugtong-dugtong na to. Hindi na nang maigi at kumalas dito. You know, maiksi lang din kasi yung pagkano eh. Maiksi siya. So hindi na splice ng maigi. At siguro doon sa sa vibration natanggal siya. So kaya siya nawala ng power, kaya yung gumana. So ito lang pala problema. Limbarok yung dugtong na yun. Doon nagka-problema. So yan. At itong yan, wavirus ulit mga ka-bears. Yun lang pala ang problema. Madali lang pala ang problema nito eh. Hindi tayo pinahirapan. Dahil sa troubleshoot, natunto natin yung kung saan yung problema. So yan. Ibabalik natin ulit yung wirings niya. So itong common na ating motor, itatap natin dito sa kulay white na line 1 or sa power cord natin. Yan, tapos ito sa tinang maigi, ganun. Yun. Tapos yan, ganun natin siya, ganun natin, yan, i-bend natin yan, i-bend para galaw-galaw man yung washing sa vibration, hindi matatanggal yan. Ganun ako magre-repair mga ka-viewers. I-bend ko yung wire. Pagkatapos ko siyang i-splice, i-bend ko siya. Yan, tapos gandahan natin yung ating paglagay ng electrical tape, higpitan. Para hindi siya basta-basta kakalas. Dahil pag maluwag yung pagkalagay mo, siyempre yung electrical tape sa katagalan luluwagin yan. Lalo na pag niluwagan mo pa, hindi mo pa ini-splice ng maigi or nilagyan ng or hinatak yung electrical tape, so kakalas yun. Mangyayari doon, baka mag-short, mag-contact yung ibang hindi dapat mag-contact. Yan. Kitang-kita ba yung gawa ko? Kitang-kita pala. So yan. Yan, nagbalutan natin ng maigi mga ka-bears para hindi kakalas. Yun. Yun. So pwede na yun mga ka-bears. So okay na yan. Nabulutan na natin ng maigi. Ngayon. So ngayon itong ating dahil common yan eh. So yung green naman natin, itong green at saka gray, ito yung sa ating kapasitor. So kukunin natin yung kapasitor. Sana ba yun? So ito. Yan, tapatin tong dalawang linya na to sa gray at gray. Yan. Yan, kasama yan sila. Itong wire na yan, gray parehong gray. Yan, kasama sila mga ka-viewers. So ngayon, natin siya. Tapos ito namang isa dito din sa green. So itong gray, ito yan na yung ating pinaka single capacitor mga ka-viewers. Yan. Tapos na yan, diba? So dito muna tayo sa timer. Itong dalawang linya na to. Yan. Sundan nyo lang po yung aking mga ka-viewers, aking pag tinuturo para makakuha ninyo. At para po din kahit kayo na mismo mag-repair sa inyong dryer tulad dito. Yun. So itong dalawang linya na to, itong ating pinaka brown, brown na to eh. Light on, dark gray. Brown o gray? Gray pala, gray. Yan. So ito, pareho dito, pareho rin sila gray. Yan So ito din yung magkasama. Ito yung ating itong pinaka line capacitor natin at itong sa timer dito natin ilagay mga ka-viewers, yung wire na yan. Yan, magkasama yan sila. Tapos ito namang ating isang wire papunta nito sa ating pinaka line 2 dito sa block, pinaka line 2 ng ating power cord. Dahil yung line 1 natin, yung puti, magkadugtong din sa ating common ng ating motor, yung walang iba kundi ko yung kulay blue. Yan. So dito tayo bago tayo maglagay ng electrical tape para maganda yung ating mga ka-viewers, pagwa-wirings. Yun.
Yan, maglagay na tayo ng electrical tape. Kung pwede, habaan natin para mabalutan talaga ng maigi. At lagyan natin to ng plastic para safety. Yan, tapos sabay hatak. Ito lang paglagay ng electrical tape, sabay hatak. Yan. Hatakin nyo para dumikit talaga siya ng maigi. Dahil pag hindi nyo hatak yan, kakalasan ka agad. Yan, magkalasan yan yung pagkalagay. So, dapat talaga ay tawag dyan, inahatak muna. Yun. Tapos tinutupi ko yung dulo. Tapos inano ko na siya uli. Yan. Niro-roll ko uli yung electrical tape para yung tinutupi ay maipit. Para maganda yung pagkalagay natin. Yun. Yun. So, dito tayo. Ito. Lagay din tayo dito ng electrical tape mga ka-viewers. So, ito, hindi ko putulin. Yun o. Yun. Yun. Yan. Yun, so at ibibint natin siya. Tapos pag naitupi nyo na yung pinakadulo, yan, i-roll nyo uli yung electrical tape. Takpan nyo yung pinakadulo para maipit siya. Yan o. Yun. Yan. So tapos na yung isa. So dito naman tayo sa kabila. Yan. Ito yung ibibint ito. Iba na gano'n natin yan. At siyang ibibint. Yan. Tupiin din natin yung wire. Para maganda yung kapit nun. Hindi magdulos. Gagalaw-galaw man yung wire. Hindi matatanggal yan mga ka-viewers. Yun. So atin lang itong balutan mga igi. Yun, tapos yun. Yun. Natupik ko na yung dulo, di ba? Natupik ko na siya. So okay na yan mga kabres, hindi na basta-basta maano yan. At purpose din dyan, hindi din basta-basta papasok yung tubig. Ayan, di ba? So na-wireless na natin. So yung common papunta sa ating line 1 ng ating power cord. Tapos itong dalawang linya na to, itong gray at saka green. So yung green natin dahil mababa yung reading niya. So yes, siya po yung ating pinaka line capacitor. Tapos yung green naman, mataas yung reading niya. Siya naman yung ating pinaka single capacitor mga ka-viewers. So ganun lang. Madali lang yan mga ka-viewers. So yan o. Yan. At yung isang linya naman ng ating wire, ito yung isang linya ng ating timer. So pumunta naman dito sa, connect naman siya dito sa pinaka-line 2 natin ng ating power cord. Ito sa line 2. So yan, kasi ganyan lang kasimple. So ipa-plug natin yan mga ka-viewers. Or para maano nyo, para makasigurado kayo, pag natakot kayo, ititest nyo muna sa tester. Yan, bago nyo i-plug. Dapat pag naka-on tong timer, yung command timer mga ka-viewers ito, yan. Yan, so dapat ang maririnig natin dito ay pinakamababa, yung 80 plus. Ayan o, 88 mga kabirso. Ay, nahatak pa talaga na. Napakan ko, limbarok na yung napakan ko. Yan o. So 88. O, di ba? Nakarinig tayo ng 88 dahil naka-on yung timer. O, dapat ganun. So, para bago natin sa isalpak, dahil pag reading nyo ay mataas yung reading nyo, ibig sabihin mali yung inyong wirings. Ganun lang yung kasimple mga kabers. So, tapag natin sa outlet para matignan natin kung yan po ay okay na ba yan. Ayan o. Malug-alog na siya mga kabers. Yan.
Umalog-alog na. Yan, pakita ko sa inyo. Yan o. Diba? Gumana na mga ka-viewers. So, ganun lang kasimple. Yan. So, sa mga hindi pa alam kung paano ito yung wirings, yun lang. Hanapin nyo lang yung dito sa motor, ito sa linya ng motor natin, ito sa motor nito. Ito, hanapin nyo lang yung common at saka yung pinakamababa na reading. Dahil doon kayo magkukunik ng wire galing sa ating timer. At yung isang wire ng timer, dito naman dumilito sa isang linya ng ating ito, sa line 2 natin ito na. So ganun lang ang pag-wirings ng dryer mga kabers, no? So nag-off siya. So i-on ko siya uli para makita nyo. Ano? So ikutin natin dito. Tingnan natin dito mga kabers. Open natin. Yan o. Diba? Ito ay wala na siyang brake mga kabers, baka magtaka kayo. Ito ay wala nang brake. Tinanggal na yung brake niya. Ayan o. Dahan-dahan siyang nag-off mga kabers. Yan o. Pinipigilan ko para mag-off. Ayun, diba? Huwag yung gayahin na pipigilan dito. Pag hindi nyo alam, baka masugatan yung kamay nyo dyan. Ayan, diba? Ano lang. Ibalik ko yung takip niya. At yan ay andar uli. Dahil hindi pa nag-off yung timer, yan o. Umalog-alog. Open natin siya uli mga kabiyers. Yan. So pag ang palatandaan na tama yung inyong wirings, dapat yung inyong ang dryer ay paganon yung ikot niya. Ayun. Yan, paganon. Pero mayroon din iba mga kabiyers, mayroon din ibang washing na na-repair ko na yung kanyang ikot ay paganon. Anong tawag dyan? Clockwise. Ito kasi counterclockwise. Yan o, tinan nyo pong ikot nyo. Paganon siya, paganon. Yan, paganon siya. Ibig sabihin, counter. Yan, paganon yung ikot niya. Counter. Yan. Ay, hindi pala. Mali. Sorry. Mali. Sa dryer, dapat talaga ay counter yung ikot niya. Paganon. Yan. Sa washing naman, walang problema. Dahil yung washing naman ay magkapareho lang naman yung reading niya sa kanyang capacitor line, na yung capacitor na wire. Yan, yung dalawa doon ay isa naman yan ay magkasing kulay lang, magkapareho lang din ang reading niyan mga kabiyers. Dahil pag hindi magkapareho yan yung sa washing machine na motor, sira na din yung motor. Hindi ka tulad ditong dryer motor, hindi talaga magkapareho yung reading niyan. Yan, yung sa ating pinaka-line capacitor mababa, sa single capacitor naman mataas. At kung i-add mo i-reading mo yung dalawang linya, yung pinaka-line single capacitor at line capacitor, so mas tataas pa yung reading niyan, makabers, magpa-plus siya. Yan, mag-add yun, dalawa. Yun yung ganoon yung pamamaraan ko, na malaman ko na good pa yung motor ng ating dryer. Yan. So yan mga kabers, okay na. Kita nyo naman, gumana naman yung washing machine. Kamali pa ko yung dryer. So on natin siya uli, gumana na. So yun lang pala ang problema. Yan o. Umalog-alog na. Yun. Diba? Gumana na siya mga bears. At yung ikot niya pa counter clockwise. Basta dryer mga bears, counter clockwise talaga yung ikot niya, pa counter. Pa counter siya yung ikot niya. Yun o. Pa counter. Yan, kadalasan talaga yan talaga ang sa dryer. Pa counter talaga yung kanyang ikot. Hindi naman pwede pag nagre-reverse siya, ang ikot niya ay pa clockwise. So ibig sabihin nagkamali yung inyong pag wiring doon sa baba. Dahil yung clockwise, doon kayo nakatap sa wire na mataas yung reading. So ang tendency nan hihina yung ikot or pabaliktad, pa forward. Hindi pa counter. Dapat pag siya pa counter clockwise yung ikot mga ka-viewers. Ayan. So ang una-una yung tatandaan para hindi kayo magkakamali, yun talaga. Hanapin nyo yung mababa na reading. Yan. Hanapin nyo na yung pinakababa na reading para matis nyo yung kanya sira mga ka-viewers. Ano yung ano yung nito. Yan yung hose pala, pagkuwang na.
Ayan o. Ayan o, nag-off na din yung motor. Ay, nag-off na yung timer. So yan, goods na mga kabers. Yung problema lang nito ay itong wire, yung nakadugtong dito sa kanyang ano, yung wire na may dugtong. Doon pala nagpa-problema, nawala ng kontak. So yun lang yung ginawa natin at winahiring na natin, kulang siya uli at tinagyan ng electrical tape. So maging okay na. Dahil all goods pa naman yung kanyang motor, kapasitor okay pa naman dahil malakas pa naman yung hatak ng ano, ng makina o ng motor. So okay na yan. At ako na lang maglagay nito ng ano, plastic. Mga kabers, yan. Nakita ko na sa inyo na goods na yung dryer at gumana na. So yun lang problema. So yan, okay na. So mga kabers, ayan. Shout out pala sa inyo. Sa mga ano dyan, sa mga bago tayo magtapos, mag shout out muna ako sa inyo. Sa inyong lahat na lang, lahat na. So shout out dyan sa inyo mga kabers, sa mga silent viewers, organic viewers, sa mga subscribers ko, sa mga old at saka new bagong subscribers, o sa mga bagong nanonood dito sa aking channel. Yan. So shout out sa inyong lahat, mga ka-viewers. Ayan. At yan, kung mayroon sa tingin niyo mga kabers na mayroon kayong nakuhang ideya or sa tingin niyo itong video na to ay nakakatulong sa inyo. Yan. So sana wag niyo kalimutang i-subscribe yung aking channel at huwag nyo rin kalimutang pindutin yung notification bell dyan sa taas at ilagay nyo na rin sa all para ma-notify kayo sa aking mga bagong upload or mayroon tayong bagong upload. At huwag nyo rin kalimutang i-share mga bersa at i-like yung ating video. Ayan. At higit sa lahat, kunting ano lang rin mga bears, kunting pabor lang at sana huwag nyo i-skip yung mga ads na lumalabas doon sa aking mga video or mga upload dahil yan po ay malaking tulong na rin sa akin bilang isang maliit na content creator or vlogger. Ayan, malaking tulong na rin yan sa akin mga kabers bilang isang content creator. So sana wag yung i-skip. At maraming salamat po sa inyong panonood at unawa mga kabers. Ayan, maraming salamat po at God bless us all mga ka-viewers. Yan, bye-bye na po. Yan, kita-kita tayo ulit sa aking next na mga upload. Yan, bye-bye po mga ka-viewers.